Para pag-usapan pa ang kasaysayan ng SONA, makakausap natin live na live ang aming paboritong professor, Professor Chow Chua. Professor, magandang umaga. Good morning, kapatid, mga kapatid. Good morning. Prof ko talaga to. Literal na prof. Kamusta grades mo? Tapos Okay naman. nag-report siya, ang galing-galing niya. Pinareport ko siya on President Quirino, tapos wala ako masyadong alam on Quirino. So, natuto rin ako sa kanya. Dapat naman talaga magaling ka doon. Pero ito, Prof, syempre pag iniimbita ka namin, sigurado kami na talaga ma-enjoy namin ang explanation mo about these things. No? Ito, paano ba nagbago ang paraan ng paghahatid ng SONA sa paglipas ng panahon? Kasi kanina coming off of that report tayo ni Jess. Oh, magandang katanungan yan kasi tandaan mo nung sinimulan ito nung November 25, 1935, di ba? Ano pa nun eh, hindi pa live coverage ang television. Walang television nun. Radio ang address. Tapos, nasa Kongreso sila, yung National Museum ngayon. Kaya yan upper house saka lower house. Hindi dahil mas mataas yung kapangyarihan ng Senado. Kasi doon sa legislature, yung House of Representatives nasa baba. Nasa taas yung, nasa third floor yung Senado. So, whatever it was, no, nandun sa doon sa naging parang session hall doon sa doon ginagawa ni Quezon and the other presidents, succeeding presidents, yung mga State of the Nation address. Pero eventually kasi magkakaroon ng magiging parang dati lang siya, obligation of the president. It was a speech, 'di ba? That you deliver, formality. But eventually, dahil nga nagkaroon ng TV coverage, di ba, na talagang tinututukan ng bayan, it's the one speech that we all listen to. Ano man ang ating mga paniniwala. So, naging parang fiesta na siya. So, eventually, di ba, nung panahon ni Cory, makikita mo na may mga VTRs na. Dati speech lang eh. Ngayon, magkaka-VTRs na. Eventually, magkakaroon ng human props. Halimbawa, yung sinamang Pandoy, ganyan. Noon, yung tatlong bangkang papel boys. Kay Gloria. Kids, no? Kay Gloria. So, pagdating ni President Noynoy, yung video na talaga. Kasi papakita mo, true stories, very powerful, na may nagawa yung gobyerno mo at ito yung mga natulungan. So, yun yung mga matitinding no? So, eventually, papasok namin yung mamaya, I think magiging topic nyo, yung SONA Fashion Show. Di ba kasi may red carpet, may media. So, dadaan doon. At ginagamit sa iba't ibang mga purposes. Hindi lang sa beauty, pagyayabang, pero yung iba talaga ginagamit sa mga iba't ibang mga causes. Halimbawa, si Tantambut, yung sa Kusog-Tausog party list. Ano siya, yung meron siyang mga Sulu-related dresses para ipakita yung culture niya. So may mga ganyang mga iba't ibang mga advokasya na pinapakita doon sa State of the Nation Address kasi nga naging panoorin na siya ng bayan. Okay, so sir, ano naman yung significance ng lugar kung saan nagde-deliver ng SONA ang Pangulo? Beautiful question, Justin. Thanks, yung State of the Nation Address ay kasi kaya malaking issue pag hindi ginagawa doon sa talagang venue niya. Halimbawa, may sakit si President Quirino kaya nagradyo. Yung radyo na yun, nandun sa Kongreso. Tapos nung COVID-19, kahit na talagang ang daming namamatay, di ba? Nag-State of the Nation Address talaga si Pangulong Duterte sa House of Representatives. Kasi ang ulat na ito, constitutional mandate. Sa ating 1987 Constitution, mahina ako sa numero, so sinulat ko, Article 7, Section 23. Article 7, Section 23. Kaya ako nag-history. Article 7, Section 23. Kasi ako, nung pag nakita mo yun, it's a report of the President to the Congress. Ang Kongreso na to, joint session, no? Bakit sila? Bakit sila yung audience? Kasi sila yung binoto nyo. Sila yung binoto nyo para katawanin kayo. Easy. Katawanin kayo, no? So, pag binoboto nyo sila kayo. So, pag nagulat ang Pangulo sa mamamayan, sa Kongreso, nag-uulat sila sa inyo. So, dahil ito rin ang paalala doon. Ang power ng presidente, ng isang democratically elected president, ay nanggagaling sa inyo. No? So, kaya nag-uulat siya sa inyo kasi sabi nga ni Noynoy Aquino, kayo ang boss ko. That's right.
Well, ako talagang na-enjoy ko yan, Prof. Kasi siguro ang dami-dami naming katanungan. Kahit pa every time meron tayong sauna, naliliwanagan tayo sa purpose nito. At maganda rin yung narinig ko kanina kasi marami sa mga kababayan natin, di ba? Pag may fashion show, sabihin nila, bakit sila nagfa-fashion show? But in truth, they support local artisans. At ito yung representation ng sauna. Tayong mga mamamayan. Saka maganda sa sauna, it's also a reflection of the times. Kung paano nagbabago yung sauna, it's also a reflection kung ano yung generation. Yes. Diba? Technology. Oo, technology. Maraming salamat, Professor Xiao Chua. Thank you po. Thank you so much. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.